So nagkakabistuhan na nga po mga sangkay, mayroon pong malaking pasabog ngayon tungkol po kay Senator Chis Escudero. Alam nyo, buti na lang naging presidente itong si BBM, no? Kasi kung hindi naging presidente ng Pilipinas si BBM, hindi po natin malalaman itong kalakaran sa mga project ng ating pamahalaan mga sangkay. Nakaramihan pala sa mga proyektong ito hindi nag-i-exist. Pero nariyan mga sangkay sa listahan. Ngayon naabisto po yan ni BBM. At ngayon nga po mga sangkay, eto na nagiging usap-usapan ng pangalan ni Chis Escudero. At si Chis ngayon, nagsalita din po na ayon nga po sa kanya, mayroon daw pong naninira sa kanya. May plano daw pong pagpapabagsak laban po sa kanya. Well, tingnan po natin mga sangkay. Anyway, sa mga hindi pa po dyan nakapag-subscribe, makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Okay. Ito na nga po mga sangkay ang balita tungkol dyan. Ito. May kumakalat kasi ngayon, ayon po dito sa nag-post, 15 na contractors hawak ang 965 flood control project. Sa 15, tatlo dyan hawak ng isang contractor na may malaking campaign donation sa isang nagbabalik na senador. Who's that boy? Di binanggit sino ang tangnang yan, sabi niya. Kayo ba? Alam nyo kung sino ang senador na yan? Ibulong nyo na lang. O, ngayon, sino kaya yan? Ngayon, lumulutang ang pangalan. Di umano, mga sangkay. Eto. Binalita po mismo mga sangkay. Pambira, grabe itong issue ngayon. Alam nyo, kung hindi naging presidente si BBM, wala talagang mabubuking mga sangkay. No, ngayon, eto, tingnan po natin. Bakit naging kontrobersyal ang isa sa mga campaign donors ni Senate President Chis Escudero? Bigyan po natin ng konteksto. Sa storyang nilabas po ng online news agency na Rappler, nakalista ang isang Lawrence Lubiano na top donor ni Escudero. You see? Top donor daw po. Tapos? Noong 2022 elections. Noong 2022. Sa ulat po ng Rappler, 30 million ang donation ni Lubiano sa grabe, 30 million. So, malamang magbabawi kampanya ni Escudero. At si Lubiano po, presidente rin ng Centerways Construction and Development Incorporated. Ayan ha, mga sangkay. Na nagkaroon ng higit 5 bilyong pisong flood control projects mula 2021 hanggang 2024. Grabe, men. Ang tindi, mga sangkay. Naku po, talagang, ito, hindi yan propaganda, guys. Hindi po yan propaganda. Tingnan nyo si Vico Soto, nagsasalita. Yung listahan niya ng mga kontratista, ng mga pangalan, naroon po sa listahan ni PBBM. Maswerte tayo. Si BBM ang presidente. Kung hindi, takipan lang po ito ng takipan. Katunayan sa nilabas na listahan noong Lunes ni Pangulong Bongbong Marcos na top flood control contractors. Ayan, kabilang dyan mga sangkay. Number 7 ang Centerways. Nako po. Pero para po malinaw, wala namang sinasabi ang Pangulo na mayroong hocus-pocus sa mga kontratistang ito. Pinalagan agad ito ni Escudero itong report ng Rappler. Anya, malisyoso raw ito at ill-timed. Ayan na. Alam nyo guys, wala namang problema kung may mga donor, mga sangkay ng kampanya. Pero, guys, magtaka ka na lang. Bakit napunta sa isang donor na yan yung bilyong-bilyong halaga ng napakaraming mga flood control projects na ngayon ay hinahanap ni PBBM kung nasaan ang mga ginawa? Diba? Mga sangkay? Isa pong masalimuot na kalakaran. At bakit daw ginagawang issue itong sa Centerways, gayong 1% lamang daw ng kabuang flood control projects ang nakuha ng Centerways?
Gayunpaman, inamin nga ni Escudero na kaibigan at kakilala niya ang nasabing kontratista. Pero ni minsan daw ay hindi siya nangialam sa mga flood control projects. Pero may isa pa pong importanteng bagay na kailangan pang banggitin na hindi po alam ng maraming tao. Nako, ano yan? Linggaw ha? Linggaw, ayusin mo yan. Mayayari tayo dyan. Ito po, Nako. sa ilalim po ng Omnibus Election Code, mahigpit na pinagbabawal ang mga kontratista na merong proyekto sa gobyerno na magbigay ng anumang kontribusyon. Yun lang. Yun lang, bawal pala yun. Yung mga kontratista, pinagbabawal po na magbigay ng kahit na anong donasyon sa mga tumatakbong politiko. Bakit? Para po hindi mahaluan ng kung anong kababalaghan yung mga anumang project na kukunin nila. O ngayon, mga sangkay, ang problema, isa po yun sa mga nag-donate. Nakuyari dito si Cheese. Sa kampanya ng isang kandidato. Nasa list of banned donors po yan sa Omnibus Election Code. Sa Section 95C ng Batas Pambansa 881, yung Omnibus Election Code, ang sino mang may service or construction contract sa gobyerno, Yan na ha. pinagbabawalang magbigay Pinagbabawalang magbigay. ng campaign contribution directly or indirectly. Directly or indirectly. Bakit? Bakit? Dahil nga po sa issue ng posibleng conflict of interest. Mismo, conflict of interest. Yun po talaga yun. So magtataka ngayon si Cheese, bakit siya natatanong? Well, tanungin yung sarili niya. Bakit nga ba? Bakit nga ba? Diba? Dito pa lang, sablay na eh. Nag-donate, tapos kumuha ng mga kontrata sa mga project ng pamahalaan, at kabilang pa sa top 15. Diyos mio marimar. Kung ang kontratista ay magbigay ng malaking halaga sa kampanya ng isang kandidato, baka magkaroon siya ng malaking impluensya sa politika at makasungkit nga ng mas marami pang mga kontrata Yun. sa gobyerno. May katwiran naman po ang batas. So, ang malaking tanong, Ang malaking tanong, bawal ba itong donasyon ni Lawrence Subiano, ang presidente ng Centerways Construction, sa kampanya ni Escudero noong 2022? Ang sagot po ang sagot, eto na yung sagot. ng maraming abogado, madaling lusutan yan. Nadaling lusutan, okay? Bakit po? Ang pinagbabawalan kasi ng batas ay ang kontribusyon mula po sa contracting company, yung kumpanya na merong proyekto sa gobyerno. Pero ang mga opisyal nito, abay, pwede pa namang mag-donate sa kampanya ng kanilang personal na kapasidad. Bakit po? Dahil daw sa mata ng batas, iba ang kumpanya, iba naman ang mga opisyal. So kahit si Juan de la Cruz, ang mismong may-ari ng Juan de la Cruz Construction, pwede pa rin mag-donate si Juan de la Cruz. Ang bawal lamang palang mag-donate ay ang Juan de la Cruz Construction Company. Bakit? Dahil ang contractor ay si Juan de la Cruz Construction at hindi po si Juan de la Cruz, the owner. Bakit ganun? Di ba, meron pa rin conflict of interest. Oh, di ba? Meron pa At rin. yun na nga po, matagal na pong marami nakakalusot sa loophole na ito. Di ba? Dahil kahit papano, ang Omnibus Election Code ay ginawa noon pang 1985 at hanggang ngayon, hindi pa rin nare-repaso. Di ba? Kailangan ayusin talaga. O ngayon, mga sangkay, eto na. Anong kinalaman talaga? Actually, hindi lang naman si Chisto eh. Marami pa pong iba dyan ng mga politicians. Marami. Doon nga sa Bulacan, malaking ano yan, malaking iskandalo mga sangkay. Kasi nga po, may mga project pala doon na sobrang dami sa Bulacan. Tapos wala daw pong maramdaman. Then, yung governor nila nagsalita, wala daw silang alam. Nasa national level yan. Kanino ba talaga binigay? So, the who? Sino ba talaga? Kaya pala binabaha ng ganun yung Bulacan kasi ito mga politicians dito sa ating bansa, ganyan pala yung kalakaran. Di ba? Nakakalungkot, mga sangkay, nakakalungkot. Alam nyo, ito nga po yung pasabog ni BBM. Kung hindi niya ito ginawa, naku po, wala. This is Magpapakasasa. another disturbing Pakinggan nyo ha, pakinggan nyo. assessment statistic. 20% of the entire 545 billion budget napunta lang sa 15 na contractor. Isipin nyo, 100 billion napunta lang sa 15 contractors. Laki ng pera, men.
Sa 15 na contractor na yan, Mhm. 5 sa kanila ay may kontrata sa buong Pilipinas. Grabe. Ang tindi naman nun. Keep going. Yeah, with the flag. Ito na yung listahan. And this is what I was talking about. 5 of these 15 contracts have projects in almost all regions nationwide. Grabe. Ang justification sa pagpili ng kontratista ay para sasabihin, pagbigyan naman natin yung local. Di ba? Para naman yung mga maliliit na kontraktor, Correct. may trabaho naman sila. Mas mabilis kasi kung local. Mismo. Kausap mo yung tao eh. Again, my experience as governor is that as much as possible, we try to do it by local. Kasi pwede namin may madali. Sabi, bilisan nyo na. Bakit wala pa? Pwede mong anihin. You have some influence over the thing. But that for me was the one that stood out very much. 5 of these contractors had projects in almost the entire country. Grabe. So those are the ones that immediately pop out na sa aking palagay ay kailangan natin tignan. So ayan, mga sangkay. Ano po ang inyong opinion tungkol po dito sa mga nakakalulang pasabog, no? Comment down below. Meron po tayong YouTube channel. Ito po ay Sangkay Revelation. Hanapin nyo po ito sa YouTube ngayon din. Pag nakita nyo na, i-click nyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.